Popong, maligo ka na. Nag-aantay na yung tubig mo sa banyo. Sasabihin ng nanay niya, tuwing maririnig ni Popong ang salitang ligo, para itong binubuhusan ng isang balde na malamig na tubig. Kung ano-ano ang dahilan ay binibigay ni Popong para makaiwas lang sa pagligo. Nay, parang may sakit po ata ako. Nay, tatapusin ko lang po tong paboritong palabas ko. Kung di kaya'y itatago niya ang sabon at sasabihin, Nay, wala na pong sabon. minsan ay umalis ang mga magulang ni Popong para tumulong sa 3 araw na medical outreach sa kanilang bayan. Iniwan nila si Popong sa kanyang lola. Laking tuwa naman ni Popong. Apo, naligo ka na ba? Tanong ni Lola Erlinda. Opo, Lola. Sagot naman ni Popong. Tingnan niyo po, kasapa nga po ang buhok ko. At bagong palit pa ang sando ko. Pero ang totoo ay, binasalan niya ang kanyang buhok at pinalitan lang niya ang kanyang sando. Aba, oo nga. Pero ano ba yung naaamoy ko na parang amoy araw? Tanong ni Lola Erlinda. Si Blackie po yun, Lola. At itinuro ni Popong ang alagang aso. Sa unang araw na wala ang mga magulang niya, libreng-libre si Popong. Wala siyang ginawa kundi maglaro sa loob ng bahay. Inilampaso niya ang kanyang katawan sa sahig. Isiniksik ang sarili sa ilalim ng kama. Yippee! Walang pasok. Wala rin sina nanay at tatay. At syempre, walang ligo. Sa pangalawang araw, sa bakuran naman naglaro si Popong. Umakyat siya sa puno ng bayabas at hinabol ang mga alagang pato. Yippee! Walang pasok. Wala rin sina nanay at tatay. At syempre, walang ligo. Dumating ang 3 araw. Wala pa rin ang nanay at tatay ni Popong. At 3 araw na siyang hindi naliligo. Nanlilimahin na siya sa dumi. Magulong-magulo ang buhok, nanglalagkit ang katawan, at ubod na sama ang amoy. Apo, gumising ka na. Abay, mahuhuli ka na sa klase. Sigaw ni Lola Erlinda. Bumangon si Popong at dali-daling isinuot ang kanyang uniforme. Hindi na siya nakapagsuklay. Hindi na rin siya nakapagsipilyo ng ngipin. Apo, parang di ka ata naligo. Ang dungis ng mukha mo. Ni Lola, bago mo na po ako maliligo. Tanghali na kasi ako nagising eh. Masayang pumasok sa eskwela si Popong dahil muli niyang makakasama ang kanyang mga kaibigan. Maglalaro sila ng holen at patintero. Ngunit, habang nagpapatintero, ay di mapakali si Popong. Kamot sa ulo, kamot sa braso, kamot sa binti, kamot sa pisngi, kamot sa tiyan. Kaya naman, Popong, hindi mo nataya si TJ. Popong, hindi mo nataya si Tintin. Kamot ka kasi ng kamot eh. Siguro, hindi ka naligo, no? pagkatapos magpatintero ng 3 beses, hindi na isinali si Popong ng mga kaibigan niya. Naiwang nag-iisa si Popong. Malangkot niyang pinanood ang mga kalaro mula sa malayo. Bakit kaya ayaw nila ako makasama? Malungkot na malungkot si Popong. Marami nga siyang pagkain para sa merienda. Wala naman siyang kasalo. Gusto nga niyang ipagtakbuhan. Wala naman siyang kalaro. Muli niyang nilapitan ang mga kalaro. Pwede kong sumali ulit sa inyo. Pwede, Popong. Pero kung naligo ka na. Hiya! Dali-dali umuwi si Popong. Agad niyang inanap ang pinakamabangong sabon, pinakamalaking labakara, at nagsimulang magkuskus. Kuskus dito, kuskus doon, 1, 2, 3 buhos ng tubig. Kuskus dito, kuskus doon, 1, 2, 3 buhos ng tubig. Pagkalabas ng banyo, may isang sorpresa na naghihintay kay Popong. Wow, ang bango-bango naman ang anak ko. Sigaw ng kanyang tatay. Tay, bumalik na kayo. Bulalas ni Popong.
Kinagkanya silang dalawa. Oo anak, sa katunayan, nag-aalala kami sa iyo. Nay, Tay, sorry po. Kasi po, wala nang umalis kayo ay ngayon lang ulit ako naligo. Nagsisinungaling po ako kay Lola tuwing tinatanong niya kung naliligo na ako. Pero mula ngayon, susundin ko na po ang lahat ng mga sinasabi ninyo. Matapos mangako ni Popong, ay bigla itong napaisip. Si Blackie kaya?